pinagkaiba sa nangutang kayo doon sa kaibigan nyo, may usapan kayong interes, hindi kayo nakabayad sa oras, papatungan. Tanong, sino ngayon ang magbabayad dito sa mga utang na to? Tayo! Tayo. Sino ang pinaka-apektado? Tayo! Tayo, lalo na yung mga middle income na Pilipinos. Magdi-default na po tayo ngayon sa ating mga pinagkautangan. So ano po ang magiging repercussion? Ano magiging epekto sa atin? Yung risk factor po ng mga nagpapautang tumataas, meaning to say, nawawalan ng tiwala sa atin. Pangalawa, ano pong nangyayari? Yung pong interest utang, dadagdagan yan. Bakit? Nag-default tayo eh. Wala akong pinagkaiba sa nangutang kayo doon sa kaibigan nyo, may usapan kayong interest, hindi kayo nakabayad sa oras, papatungan. Tanong, sino ngayon ang magbabayad dito sa mga utang na to? Tayo! Tayo. Sino ang pinaka-apektado? Tayo! Tayo, lalo na yung mga middle income na Pilipinos. Itong mga pulis natin, itong mga sundalo natin, hagip na hagip kayo doon sa interest na yun. Bakit? Automatic pagsahod nyo, withholding tax, kaltas na. Kaya kayo yung unang ninakawan. Pakilagay nyo yan sa mga isip nyo pag-isipan nyo maigi. Automatic ang withholding tax sa inyo. Kaya kayo ang unang ninakawan ng mga gahamang politiko na to. Nakakalungkot pong isipin. Pero parang walang pakialam yung ating ibang kababayan. Di nyo po ba alam na ito pong interest na ito, kapag ka ito'y lumaki ng lumaki, meron po itong epekto sa ano po, sa presyo ng mga bilihin, sa ating sahod, sa cost ng matrikula ng ating mga anak. Maaring sa ngayon, hindi nyo pa nararamdaman yan. Pero susunod na taon, pangalawa, pangatlo, tingnan nyo po, baka ito lang opening ng klase ngayon, magkano na in-increase ng tuition sa mga bata. Nagsara na naman yung Strait of Hormuz na ginagawang palaging rason ng mga kartel ng langis. Meron pa po ba tayong pera na gagamitin? Pag tumaas at itinaas na naman ng mga kartel na ito yung presyo ng gasolina, asahan nyo yan sa isang linggo, pagtuntong ng Martes, dahil kasasara lang nitong Strait of Hormuz, nagkaroon na naman ng rason itong mga kartel na to para itaas na naman ang presyo ng langis. Kakayanin ba natin? Dito! Yung mga nanonood ngayon, okay pa ba sa inyo? Kung tayo, yung mga nandito, kaya nating tiisin. Pero ako, personally, yung kinabukasan ng mga anak ko natin at yung mga apo natin, lalong-lalo na yung mga apo natin, ganyang edad nila, may utang na sila. At habang lumalaki sila, binabayaran at pagbabayaran nila yung utang na hindi naman nila inutang, kundi ninakaw nitong mga ganid ng mga politiko na ito. Magising na po tayo. Hindi na po biro ito. Ngayon po, ramdam na natin. Alam ko, bawat isa sa atin, isa nga ito siguro doon sa faktor. Kaya yung ibang kasama natin na gustong pumunta rito hindi makarating. Bakit? Uunahin yung sikmura. Karamihan sa atin, yun yung dinasabi, isang kahig, isang tuka. Pag hindi nagtrabaho na isang araw, gutom. Paano pa pag nadagdagan pa ng nadagdagan ito? Anong masakit at pinakamasakit sa lahat?
Parang wala silang mga pakialam itong mga nakaupo na ito. Sige pa rin. Pinagtatakban yung mga pagnanakaw. Kayo mga nandyan ngayon, sino ba binabantayan natin? Binabantayan nyo ba kami? O binabantayan nyo yung mga nagnanakaw dyan? Alam ko, karamihan sa inyo, yung mga PNCO dyan, alam ko, kailangan sumunod kayo sa utos eh. Ang sinasabihan ko, yung mga commander ninyo. Yung iba sa inyo dyan, nakasama ko. Maaaring naging kaklase ko pa nung nasa serbisyo ako. Tanong ko lang sa inyo, yung lagi nating naririnig, lalo na dito sa isang mataas na opisyal sa military, ang sabi niya, hindi kami bingi. Hindi kami bulag. Hindi kami bulag. Nakikita namin yung nangyayari. Tama? Nakikita niya. Ang tanong, yung konsensya mo, gumagana ba? Hindi! Walang konsensya! O manhid ka na? Manhid na! Dahil naman na ito! Baldo! Sovereignty lies with the people. All government authority emanates from the people. Yes! Tao ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno. Tandaan po natin yan. Hindi po sa ilang tao lang. Panahon na po para magising tayo. Birthday niya yan. Hindi po pwede na nakaupo tayo at nagtatype lang tayo. Tama! Sumama po tayo dito. Uulitin ko po, ito po lagi kong sinasabi. Ang laban na to hindi po para sa atin na. Para na po ito sa ating mga anak at mga apo. Tama! Kung hindi nyo po pinapahalagahan ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo, sige, manatili kayo dyan sa inyong mga bahay. Manood na lang kayo. Ababasa ko pa, sabi pa nung mga troll, ayan na naman, yung mga retired, yung mga walang trabaho, yung mga jobless. Okay lang, maging jobless. Pero yung oras na natitira namin, gagamitin namin sa tama. Laban! Laban! Muli po, ang panawagan ko po dun sa mga ating mga kasamahan, mga ating kababayan, wala po sa loob ng 4 na sulok ng bahay ninyo. Nandito po ang laban sa kalsada. Amo! Para po sa ating lahat ito at sa ating mga anak. Huwag po nating ipagkanulo ang kinabukasan ng ating bayan. Araw po ng kalayaan ngayon. Gawin po nating makatotohanan. Palayain po natin ang bayan natin sa paghihirap. Palayain po ang bayan natin sa mga korupsyon. Palayain po ang bayan natin sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyo. Mabuhay! Maraming salamat po.